Komento mula kay Immigration Minister Lina Diab kaugnay sa datos ng Omni-Leger poll kung saan 1/3 ng mga newcomer nagsabing dapat sa mga piling sektor lamang payagan ng federal government ang mga temporary foreign worker. Si Diab, sinabing ang TFW program may lugar sa Canada. Ang detalye sa report ni Teresa Redula. We've got clear targets for the next year, and we will continue to work with our provinces and territory to identify where they need to fill labor gaps, because it is there to bring in people to work in where we have shortages of non-Canadian people. It's certainly not there to fill jobs that Canadians can do themselves. Si Immigration Minister Lina Diab Lunes, idiniing may lugar ang Temporary Foreign Workers Program sa Canada nang tanungin kaugnay sa datos na nakita mula sa bagong poll ng Omni News at Leger. Mahalaga raw ang programa, lalo na sa mga rural at northern communities. Sa poll, halos kalahati ng immigrants naniniwalang pinupunan ng TFW program ang mga trabahong ayaw ng Canadians. Pero 2 sa bawat 10 kataong tinanong, naniniwalang dapat hindi papasukin ng Ottawa ang foreign workers sa mga rehiyon na may mataas na unemployment rate. Karamihan din ng newcomers ayon sa poll ang nagsabing dapat hindi hihigit sa 300,000 bagong immigrants ang i-admit ng Canada kada taon. Mas mababa pa sa target na inilaan ng Ottawa sa Budget 2025. Pero di ini Diab, nasa 1% lamang ng temporary residents ang temporary foreign workers at tinututukan daw ng gobyerno ang strategic approach para ma-attract at ma-retain ang aniyay best talent sa mundo. Today's announcement is attracting the healthcare talent that we need to deliver better care for Canadians, while also restoring the long-term sustainability of our immigration system. Lunes, inanunsyo ng minister ang ilang measures gaya ng isang bagong express entry category para ma-attract at ma-retain ang internationally trained doctors. Kabilang ang pagbukas ng bagong pathway para maging permanent resident. Aniya, makakapag-apply daw sa programa sa 2026. Ang mga doktor sa bansa na may temporary visa at pasok sa eligibility criteria. Papayagan din ng Ottawa ang mga probinsya at teritoryo na mag-nominate ng hanggang 5,000 internationally trained doctors bukod sa mga inallocate na sa provincial nominee program. So when a province or territory finds a qualified doctor, federal caps will not be a barrier. We are giving them the room they need to staff up. Dagdag ni Diab, tututukan din ng Ottawa na iproseso ang mga work permits sa loob lamang ng 14 na araw para matutukan ng mga doktor ang pagtulong sa mga pasyente. Sa survey ng Canadian Medical Association kamakailan, halos 6 na milyong Canadians ang walang regular access sa family doctor, nurse practitioner o primary care team, habang nasa 13,000 internationally trained doctors ang nasa Canada, pero hindi makapagtrabaho sa propesyon. Ang dami sa Filipino community natin na nag-ano na lang, they give it up yung ano nila, yung dream of practicing as a doctor here in Canada because of the hindrances, the barriers they're experiencing. Bagamat di pa nilabas ang kabuuang detalye ng programa, mabuting hakbang daw ang dedicated pathway na ito para sa mga foreign-trained physicians ayon kay Dakara. Gayunpaman di raw ito tugon para mawala ang iba pang pagsubok na hinaharap ng internationally trained doctors. So kung ano yung hardship na na-experience nila towards the licensing accreditation barriers, nandun pa rin. Okay, I think this has to be addressed also, not only the immigration barriers. Teresa Redula, Omni News, Toronto.